makakadaw pang palad natin sa pamamagitan ng ating panayam, si Deputy Speaker Janet Garin with Bombo Jaira Hangayo. Please take it away. Mga kabombo Star Nation, kasama natin ngayon si Deputy Speaker Janet Garin and Iloilo 1st District Representative. Kasama natin live dito sa Bombo Radio Philippines. Ma'am, welcome sa Bombo Radio. Kasama niyo po si Bombo Jai. At ngayon, katatapos lamang ng 12-day ng impeachment trial. Kumusta ma'am yung buong assessment natin dito sa pagtatapos ng ika-12 araw ng impeachment? On day 12, no, nakikita naman natin maganda ang takbo. Ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang kung nagkaroon or wala ng confidential fund. Ang pinag-uusapan dito ay bawat pondong binibigay ng gobyerno sa bawat opisina ay meron niyang kaakibat na purpose or ano yung mga pwede at dapat pagkagastosan. And in this case nga, sang-ayon sa witness natin from the Commission on Audit, si Attorney Wamil, ang sinasabi nga niya, nakita nila na yung mga lista ng pinagkagastosan ay tila hindi suwak or hindi pasok doon sa mga dapat pagkagastosan ng confidential funds as contained by Joint Circular number 15. Paano natin i-assess yung performance dito ng ating witness sa impeachment? Nakita naman natin na very credible, straight to the point at alam na alam niya yung kanyang trabaho. Again, no, sinasabi ng iba, hindi, confidential nga yan, hindi pwedeng i-share. Tama naman po yun. Kaya nga siya naiiba dahil merong mga aspeto na confidential. Kagaya nung totoong pangalan ng tao. Pero hindi pwedeng maging confidential ang accomplishment nila. Dapat merong kang accomplishment, kagaya ng pagsugpo ng droga or merong confidential information. This is related to what? At ano ang nahinatnan nito? Kunyari, merong nasugpo, no? Or merong hindi na ipagpatuloy na mga krimen dahil ginamitan ng intel reports or confidential reports, yung mga ganito. Subalit, dun nga sa ating witness from the Commission on Audit, ipinakita niya bakit nagkaroon ng audit observation memo. Ibig sabihin, bakit tila hindi ito papayagan ng COA? Bakit siya i-disallow or bakit siya gagawing suspended? No? Kasi nga, ang later, of course, yung ibang mga witness, ipapakita kung ang paggamit ng confidential fund ba ay nararapat o hindi. No? Kasi again, may parameters yan. Ihalin tulad na lang natin, kapag ikaw ay opisina, let's say ikaw ay DepEd, merong pondo. Yung pondo na yan ay pambili ng chalk ng teachers natin. Ngayon, ginamit mo yan na, o sige, maglakbay-aral tayo or pumunta tayo sa ibang mga lugar, mag-travel tayo sa ibang mga bansa para mag-observe. Again, hindi yan pwede. Kasi yung pondo na yon ay para chalk, no? Para or pen or kung anong direct na teaching material sa ating kabataan. Yun yung mga questions yun kanina, no? Kasi may mga acknowledgement receipts. Sa tingin natin, na-utilize ba yung mga budget na inilabas doon? Kasi nakita natin mga first quarter, second quarter, and a total of 37.5 million pesos sa parte pa lang yan ng isang taon, no? Sa Department of Education, pero walang maipakitang mga documents, mga karagdagang mga evidences sa mga events man nga nangyari before noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte ng Department of Education. Yan ang hinihintay natin sa parte ng defense, no? Kasi baka mamaya ipakita nila na ito yung aming mga ginawa. Kunyari yung safe houses na sinasabi na ilang I believe that was around 16 million ba yun? Sorry, hindi ko lang daling. Pero meron itong mga safe houses na to, sino ang tumira doon? Gaano kahaba? Kasi kung kunyari 2 weeks or 1 month, bakit siya umabot ng milyon-milyon? Ilang bahay ba ito na nirentahan? Kasi parang lumalabas, parang it appears, no? It's a rental of one safe house is more than 1 million. So, bakit ba nagkaganon? Ano ba yung mga nangyari doon? Ito yung, ang dami kasing tanong. Kaya nga, andito tayo sa Senate Impeachment Court. Kasi itong mga katanungan na ito ay mabibigyan ng sagot at matutuldukan. Pero syempre, kaakibat dyan yung accountability o yung sinasabi nating meron bang pagtaksil sa tiwala ng taong bayan na nangyari? Sa mga usapin na mga pangalan naman na lumutang dito, maliban kay Mary Grace Piatos, may kapartner din na Renan Piatos, Miko Harina. Sa mga acknowledgement receipts, iba-iba din yung mga amounts, no, ma'am, na na-receive nila.
Ano yung masasabi natin dito? Kasi marami pa palang mga pangalan dito na na-involve, mga aliases dito, Representative. Well, kasi nga confidential fund, may time na magagamit ng alias. Kasi nga para itago, no, for the protection ng mga informants. However, the uniqueness in this case, medyo naiiba ito kasi parang tila hindi matumbok kung saan napunta. Ano ba yung naging obligasyon? Ano ba yung naging output ng mga taong ito, if ever meron? So, syempre, nagkakaroon ng duda na parang naging ghost accomplishment. No? Kaya nga, of course, it was stricken off the records, pero if we quote Attorney Lorna Capunan, may ginamit siyang term na scam. No? So, yun ang nararamdaman niya kasi nga, hindi matumbok. No? So again, pwede naman yun na gumamit ng aliases. But then it will not exempt the Office of the Vice President and the Department of Education na matumbok na okay, gumamit ka ng aliases, pero ito yung kanilang mga naging accomplishment. So ito yung kanilang report. Kunyari, sabihin nila, nakitaan na ito yung mga nagsusupply ng droga, ito yung paraan ng pagbenta ng droga sa mga schools. No, na nakitaan, ito yung recruitment ng terorismo sa mga opisina na sinusubaybayan or minomonitor ng Office of the Vice President, yung mga ganyan, yung concrete outputs, no? Ano ba yung nagawa nila sa ano yung naging output or ano yung accomplishment after spending all those millions. Yan ang sa ngayon ay hindi pa natutumbok at patuloy na tinatanong ng prosekusyon. Ngayon, ma'am, lastly, ano yung aasahan natin sa mga susunod na araw dito sa current no na witness natin kay Attorney Roderick Wamil and sa magiging next pa ng mga witnesses na iharap ng prosecution? Naipakita ni Attorney Wamil yung rason bakit sila nag-issue ng audit observation memo. In fact, meron ngang request no ang opisina ni Vice President na gawin nila itong audit query. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Siyempre, pag audit query, parang tinanong lang. Ang audit observation memo kasi ay opisyal na ipinararating sa isang opisina na ito ang iyong mga bayolasyon at ito yung aming mga katanungan. That's actually an opportunity para sagutin or linisin ang pangalan ng isang opisina at ng mga taong nag-cash advance. After nun, kung hindi sapat para sa COA ang mga kasagutan, it will proceed to a notice of suspension or notice of disallowance. Ibig sabihin ay hindi pinapayagan, hindi nakitaan ng pruweba na ginamit sa tama ang pera at usually yan ay pinapabalik. So malamang yan ang tatalakayin and of course we expect the defense to rebut this by pointing na hindi, ito yung pinaggamitan. Hindi talagang meron niyang napuntahan. Hindi yan ghost na activity. No, ay hindi yan ginamit sa pangsariling pangangailangan ng opisina kasi hindi mo yun pwedeng gamitin sa sariling pangangailangan ng opisina. There's a different allocation for that. Yan yung MOOE. Parang ganito nga yan, no? Kunyari, under the Department of Agriculture, no, meron kang budget dyan. Yung budget mo ay para sa mga farm equipments ng ating mga farmers. Biglang sasabihin mo, ay, yung opisina dito sa DA, kulang ng mesa, kulang ng computer, kulang ng TV. Pwede mo bang gamitin para ibili dyan? Hindi. Kasi meron yang kaakibat na programs, plans, and projects kung saan lang dapat pagkagastosan ang pera ng taong bayan. Even if it is a confidential fund, meron siyang leeway, mas relax no, yung kanyang mga requirements. However, it should not deviate from the basic purpose by which confidential funds should be spent. Mama, isingit ko lang, no? Usap-usapin ng Rigudon, your organization, sa chairmanship, sa House of Representatives, anything na maisabi natin dito? Yan ay prerogatiba ng bawat partido. Kagaya kami sa Partido Lakas, nung nakita nga namin na si Congressman Leandro Leviste ay medyo hindi na niya nagagampanan no, yung kanyang tungkulin as Vice Chairman of the Committee on Appropriations, minarapat no, na magkaroon ng kapalit. Ito yung mga bagay-bagay na ganito that's within the decision of the party leader. So, kung ang kanya-kanyang rason, minsan rin kasi nagkakaroon ng term sharing. Minsan naman merong mga usap-usapan na, ito yung stand ng partido. So, it's the decision of the party leaders and we respect each party for whatever their decision is. I can only speak for Partido Lakas, which I am a member. Mga kababos Nation, si Deputy Speaker and Iloilo Representative Janet Garin. God bless.
mga kabombo, mga Kastar Nation, ang ating exclusive interview dito kay Deputy Speaker Janet Garin, kaugnay pa rin ho ng mga hakbang ng panig po ng prosekusyon kaugnay dito sa mga kaso nitong si Vice President Sara Duterte.